You and PLDT Tele-Rewards. May points ka dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Sanda na ba kayong magpayanig sa Talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Nag-iinit na usapan, matikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile lang always, mga saw-sawera at saw-sawera. Handa na po ba tayo sa Talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Carayan, ready na rin ba? Excited na ang mga kapatid natin dito, Hans, kayo. Kami rin siya hindi na makaantay. Sausawan na! Saan ba tayo? Hey! Face to face na! Awayan at magukayan. Gusto mo bang magkisaw-sawtaran ang kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Pag may talikuran, harapin mo face to face. Happy morning, mga suki! Naku, nandito pa rin po kami sa MRB Covered Court, Manggahan, Commonwealth, Quezon City! Abay, talaga para muling sumubok na naman na umayos ng isa na namang isyong abay, nangyayari sa totoong buhay. Sa mga nanonood po sa kanilang mga TV sa bahay man o sa sasakyan, sa opisina o sa canteen, palit na rin sa school. Abay, kahit saan man kayo, salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Umaga at umaasa po kaming lahat na may mapupulot na naman tayong aral sa bawat isyong ating pong tinatalakay dito everyday. At syempre, kahit saan tayo dumayo, hindi mawawala ang mga pagbati ng ating mga online saw-sawera. Ito galing kay Nadskiville. Sabi niya, I experienced watching face-to-face live sa Broadway. Ang mga MIB staff, crew, dancers, trio, tagapayo, pati si Chang Ami at si Hans ay super masayahin at very nice. Tsaka may unity sila. Kaya di nakapagtataka na umaangat ang TV5 dahil sa good attitude at pagiging maalaga sa mga audience at cooperation ng bawat isa. At ang sabi niya, abay, dito nyo lang daw makikita sa TV5 yung ganong atmosphere na masaya. As in, hindi daw sinisigawan yung mga audience. Good approach pag may mali. Tsaka ang kilos mo, hindi napipilitan. Parang enjoy ka lang. At dito lang namin naranasan ang pagiging VIP, sabi niya. Kaya congrats sa lahat ng bumubuo ng face-to-face for giving us all the importance. We love your show always and Kapatid Network, 2 thumbs up. Nako, Natski, maraming salamat sa iyo. At syempre sa lahat ng ating mga kapatid, yung nandito man sa Pilipinas o sa anumang parte ng mundo. Abay, kung gusto po ninyong manood sa amin ng live, pwede po kayong bumisita sa amin pong studio sa Broadway Centrum. At puntahan niyo lang yung aming fan page, ang Face-to-Face on TV5. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na lagi nagsasabi at magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At mukhang ready na sa ating issue ngayong araw na ito. Aba, kapatid na Hans Mortel, ang mga kasawsawan mo dyan mula sa MRB Commonwealth. Naku, Chang, talagang ready na. Hindi
hindi na nga talaga kami makapag-antay na tayo ay magsimula na. Pero syempre, ang ating programa ay hindi tatakbo hanggat hindi ko na ipapakilala ang tatlong napaka-importanting taong kasama natin. Unahin ko na ang ating legal advisor, Attorney Benedicto Acosta Jr. At ang ikalawa nating kasama, wala pong iba kundi ang ating family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At para makumpleto, syempre, narito kasama din po natin ang ating gabay, ang ating Reverend Father, Sunny Merida. Mga kapatid, sila ang ating Trio Tagapayo. Nakutsyang mo ka ngayong umagang ito, ako'y nakaka-relate. Kasi sa mga taong nakatikim ng ikangay kasikatan, malaking takot nila yung medyo malaos, hindi ba? At parang yan ang isa sa mga isyong pag-uusapan natin ngayon. Tama ba ako? True ka dyan, kapatid na Hans. At dahil nga sinabihan siyang laos, gumanti ang lola mo. At ang ganti niya, nako, inagaw ang papa nang nagsabing laos na siya. Oh no, oh why? Ay. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Laos! Dahil sa salitang ito, ang mga sister natin sa federasyon nagre-revolusyon. Mga war freak. Kasi mahilig sila sa away. Lagi nila akong tinatawag na laos. Laki sila sa hirap, paningin ko sa kanila, ipis sila. Pinakita ko sa kanila na hindi ako laos. Pinatunayan ko sa kanila nung naagaw ang boyfriend niya. Hindi lang siya laos, wala na siyang ibubuga. Wala na siyang ipagmamalaki sa amin. Kahit saan siya nakikikain at saka nanihingi ng kape. Kaya kong baliwalain lahat ang mga pinagsamahan namin. Kahit paano sumikat ako ito, hindi. Ayusin mo yung ugali mo. Huwag kang magmaganda, Brono. Kasi may mas maganda pa sa'yo. Talagang sa life, walang permanente. Pero yung away nyo, ayusin natin yan. Eto na, kasama ang pambansang kapitana, face to face na. Mga kasawsawan, sinabihan daw siya ng laos ng kanyang dating friend. Kaya naman sa galit daw niya, ay inagawan niya ito ng boyfriend. Lagot. Tawagin natin si Roger Baby Bruno Pacursa. Pasok! Taray! Oh! Yes! Ano ba ang tawag sa'yo, baby? Baby Bruno po. Baby Bruno, bakit? Kasi po, nung nasa Channel 2 po ako, binansagan po ako nila na nitado ng Baby Bruno Oh, sa Bida bakit? Okay portion. Ano bang trabaho mo doon? Ayun, ako po yung pinapapabunutan ng bula, nagkakantahin ng mga audience sa Bida Okay sa Barabarangay. Ah, ikaw yung sinasama sa Opo. mga barabarangay noon. O, tapos? Yun. Itong mga tipaklong na to, hindi ko alam kung bakit ako tinatawag na laos. Sa tsura kong to, laos na ba ako? Por Weird! favor. Wait! Mas maganda ako sa kanila. Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Ayan, si Shen. Pati Sino si Robin, Shen? yung tipaklong at saka yung ipis na yan. Tipaklong. Correct. talaga. Friends mo sila. Ay! Iniklaim nila na kaibigan ko sila. Hindi, kakilala ko lang sila, ano? Okay, bakit nila nasabing laos ka na? Kasi pag nagiinuman kami, pag ano, ang mga bakla super pakimi na sa mga lalaki, aba, bigla akong sinasabihan, ako, umiksi na naman ang laos. Pwede pinakita ko sa kanila na hindi ako laos. Oh, kung laos ako, bakit ko nakuha ang boyfriend nila, di ba? Boyfriend nila? Yes! So, ibig sabihin, yung jowa nila nakuha mo? Yung isa, naghiganti ako. Para maramdaman nila ang sakit na ginagawa nila sa akin, ang ginawa ko, pinaghigantahan ko sila. Por favor. Anak ni Aling Bapor. Oh. Iwan ko dyan. Sino ba yung lalaking yun? Si Eric po. Kaninong jowa? Kay Shane. Kanino? Kay Shane po. Kay Shane? Opo. So, inagaw mo yun? Opo. Paano mo naagaw? Ayun, nag-inuman kami. Alam mo naman ang mga lalaki, pag nakakita ng Ninoy Aquino, naririndi na, di ba? Tapos, kayo na o Ano hindi? Na, kami na. Ikaw na ang jowa ngayon? Ay, Bunel! Ilang buwan na kayo? Magti 3 months na po. 3 months. Anong anniversary nyo? 16 po. Kasi naging kami po May 16. May 16. Oh.
happy naman siya sa'yo. Kesa kay Siguro, Shine. kasi sabi niya, nung sila pa ni Shine, hindi niya naranasang tumawa kasi yung baklang yan, ang mukha, mahal na araw. Ah! Eh ako, komedyante ako, syempre, di ba? Oo. Napapasaya ko siya. Eh gumanito nga lang ako, tawang-tawa lang sa akin, eh, di ba? Ko, pero siyang tabo, kung mga pagmaasim. Tapos ang kinakagalit ko pa, pinagbibintangan ako na susunugin ko raw yung parlor nila. Ay, por favor! Nawalan ng gasolina ang motor ng jowa ko. Ang ginawa ko, kumuha ako ng nanghingi ako ng 1.5 na lalagyanan. Pagdating ko, sa akin, ay, sige, sunugin mo yung parlor namin. Binigyan ako ng posporo. Yan talaga sasabi ko sa'yo. Ang osok at apoy, walang oso kung walang magsisindi, di ba? Por favor, por favor. Por favor talaga. Pwede na ako magsalita? Yes po. Okay. So ngayon, anong trabaho mo, baby? Yun, minsan nagugupit po ako, tapos pag may mga birthday party po, at saka may kumukuha naman po sa akin minsan, rumarakit ako sa labas, nagpapatawa. So, ibig sabihin nga, hindi ka laos. Kasi Yes! kahit paano, may career ka. Kurokod! Korokod. Ano yung korokod, Hans Mortel? Kurugod is parang correct. Tama. Perfect. Ikaw. Hindi kaya, baby Bruno, ginagamit ka lang din nung lalaki? Actually, lahat naman ng mga lalaki ganyan, di ba? Ay, hindi. Hindi naman lahat. Lahat ng mga lalaki Hindi. ganyan. Tandaan nyo Hindi. na, pag nakikipagrelasyon sa bakla, ano ba ang hinahanap? Pera! O di ba? Maliban na lang kung mga bisexual kayo mismo naglalasunan, di ba? Ay, hindi naman. Ba't buhay pa? So, aminado kang hindi ka mahal nung Eric? Hindi ako, kahit noon pa nag-boyfriend ako, never pumasok sa isipan ko na mamahalin ako ng lalaki. Dahil ang lalaki ay para sa babae, di ba? Kasi ako, pag pumasok ako sa isang relasyon, alam ko na kung anong kalalabasan ng bakla at lalaki. Hiwalay! Okay. Diba? Ang tanong ko lang, balikan lang natin, noong mga panahon na kumikita ka noon, baby Bruno, nasa magkano? Kasi minsan po, pag nag-ano po ang MTV noon, nabibigyan po ako ng 5,000 isang araw. Ito yung MTV na pagkatapos namin. Opo. Hindi na yung oo. Opo. Kasi hindi na kita naabutan noon. O, tapos, Yun, nakakamagkano ka isang araw? 5,000 po ang binibigay Oh, nila ang sa laki akin. nun. Oh, Yun, nagkaroon ako ng parlor. hindi ka nakapag-ipon? Actually kasi nagkasakit po ako, namaga yung buong katawan ko dahil nagkasakit ako sa kidney. 8 months po akong nakahiga lang. Oh. Yung sinasabi ko, sasabihin nila, kaibigan, nagkasakit ako, hindi ko man lang nakita ang makuko ng mga yan. Oo. Diba? Ang Hindi ka matatawag kong tinulungan? kaibigan, kung kailangan mo ng karamay at tulong na nandyan sila, sino ang tumulong sa akin? Pero nung mga Isang panahon na may kaibigan ko pera lang. ka, may pang-inom ka, kasama Yeah, nila, kasama ko sila. nandun sila. Oo. Nung nagkasakit ka, Wala. wala na. Ako, sabi nila, laos. Mas maganda nga kahit paano naramdaman ko sa showbiz na maging laos. Sila, ngayon di pa nag-uumpisa, laos na. Eto na yung mga dating kaibigan ni Baby Bruno na imbis daw na siya ay damayan sa mga panahon na kailangan niya ng kaibigan at nung mga panahon na nasabing nawala na siya ng karir. Abay, nung nasa tugatog siya ng kasikatan, nandun sila't kainuman. Nung medyo nawalan at nagkasakit si Baby Bruno, sinasabi nila laos na. Narito na si Carlo Shine Abuda. Pasok! Dali lang! Diyos ko, patawarin. Pera ka! Bakit nyo naman sinabihan ng laos si Baby Bruno? Actually, madam, hindi namin siya sinasabihan na laos. Oh. Gumagawa siya ng paraan para pagsalita siya ng masama. So bakit Ikaw lang nung mga po, panahon na nagkasakit siya, hindi nyo siya dinamayan? Nagkasakit siya. Ay! Talaga? Hindi yan totoo nagkasakit siya, madam. Isunada ka? Bakit ikaw nagkasakit? Wala ng pera yan kasi puro lalaki yan, madam. Halos oras-oras, puro lalaki yan. Ay, bakit sinasabi ni Shine na hindi naman daw nagkasakit si Baby Bruno? Maling ka. O bakit nga ba niyo binansagan na laos na siya? Yan ang uisisain natin sa pagbabalik po ng maintrigang kasama niyo sa umaga, ang... Ako 33 na ako pero bata pa rin ako. 33 ka na, 30 years old na ako kung Sarap. tinawag natin. Mga mukha na sila mga Ano post sabi ito. mo? 33 ka lang? 33 na ako. Oy, ano ako? Well...
Parang natakot tuloy ako. Iiwasan ko ang 33. 48 na agad ako. Mga sausawero at sausawera, sinabihan daw ng laos na si Baby Bruno. Kaya ang ginawa niya tuloy, inagaw ang jowa ng kaibigan niyang si Shine. Boyfriend mo ba yung Eric? Opo, madam. O, gaano na kayo katagal? Actually, 7 months na po kami noon. Tapos nagsama kami niyan dito na po sa Nag-live-in Luzon. kayo? Opo. Okay. 2 months yun. So, anong nangyari? Paano naging sila ni Baby Bruno? Hindi sila naging sila. Hindi sila? Hindi Sabi sila niya, sila. ano yung anniversary niyo? 16? May 16. May 16 daw. October 1 ang ano nila, madam, hindi May 16. After 3 months na kami. Araw ng mga patay. October 1? October Hindi, November 1 ang araw mo. Sorry. Sabi ni Baby Bruno, magkaibigan kayo, hindi ba? Gaano na kayo katagal na magkaibigan? 2 years po. Anong pagkakakilala mo kay Baby Bruno? Mabait naman siya pag may pera. Oh. Hindi naman siya ganyan ngayon. Oo. Kasi ngayon parang iba na siya eh. Para siyang nabubuang. Paano nabubuang? Na ganyan. Kasi wala na siyang... Hindi. wala na Diretso siyang ang pera. tanong, Shine. Hindi kaya parang... nung mga panahon na nakilala mo ba si Bruno, nasa MTV pa siya noon? Hindi ko po alam. Wala na siya doon. Tinan mo, walang alam sa kwento ng buhay 2009 po ako ko. pumunta ng Maynila eh. Okay. Tapos saka ko siya nakilala. Kailan mo nalaman na inagaw niya sa'yo si Eric? Nung nakita ko po sila sa Muñoz, magkasama. Tapos, Nakita ko sila sa Muñoz, hindi pa ako nagduda doon. Kasi Oo. wala naman ako nakita masama eh. Nung sa sa text po, nung pinakalaman ko yung cellphone ni Eric, anong nakita mo? number niya, Anong nga nakalagay? andun, yun na, yung parang mag-jowa daw sila. Oo. Tapos nagpapasalamat siya. Ano yung eksaktong message? Babe, salamat po na hindi ko na alam kung anong... Message nino? Ni Message Baby po ni Bruno? sa Kay Eric. Opo. Parang salamat, babe, ganon? Oh. Tsaka marami na rin nagsasabi na na magkasama sila. Tsaka, totoo naman talaga. Kinumpronta mo ba si Eric? Sino? Hindi na kasi ako nakikialam sa mga ganyan. Kasi, Hindi, pero siya ang jowa mo, di ba? hindi ko siya priority, madam. Mga magulang ang priority ko sa buhay. Wala akong pakialam. Ako hindi mo siya priority. Eleksyonaryang talakito ito. Bakit? Bakit? Binibirahan ba ako? Hindi naman, di ba? Marami siyang pangalan. Hindi ka hinihinga ng pera ni Eric? Ako pinakain Ang ganda mo. So ang sayo, kung sa kanya, sa kanya. may pera, ikaw ganda lang. Hindi G-card. po, madam. Hindi po. Maganda ka ang banda. Inaamin ko. Hindi talaga ako nagbibigay. Hindi daw siya talaga nagbibigay, Hansi. Nagbibigay ako. Pero hindi naman yung Ang swerte mo naman kung gano'n. Sige. Dati raw silang mag-best friend din ni Baby Bruno. Pero nang dahil sa muntik na ngang sunugin daw ang parlor niya ni Baby Bruno, mortal enemies na sila. Narito po si Robert Ruby Pasqua. Pasok! Ay, Diyos ko po! Pinugalit ka! Sandali lang! Pinugalit ka! Pare-paras lang tayo sinungaling. Sira ka? Ako yan, sunugin mga kuto! Maraming kuto! Maraming Bakit kuto yan. kailangan gawin mo yun, Ruby? Sinungaling siya, madam! Kasi mga insecure Hindi sila. totoo yung sinasabi niya kanina, madam! Mga insecure sila. So ano ang katotohanan kung nagsisinungaling siya? Dahil hindi totoo, madam. Dahil sinabi niya nagkasakit daw siya, hindi totoo yun. Tusera ka? Diretso ang Nasa tanong, natin may sa sinabi kinakasama ba ng siya pera na niya? susunugin niya yung parlor mo? Oo, sinabi niya kaya ako nagagalaiti, madam. Dahil ang sabi niya, bumili siya ng gas para doon sa motor ng Tama. jowa niya. Para sa motor! Hindi, sinabi niya, madam, nung lasing siya, nag-inuman kami, sinabi niya susunugin niya raw yung Sinabi mo pa? parlor namin. Baka naman nagbiro lang Hindi po, si ma'am, Baby kasi- Bruno. Paano ang pagkakasabi? Sinigaw niya, ma'am, na susunugin niya yung parlor ko, ma'am. Paano niya may sinabi mga, nga? May mga testigo naman, ma'am. Paano na mga nga lalaki. sinabi? Sabi niya, pinapahiya mo ako kasi ang sinabi ko sa mga bakit nandito ka naman, makikiinom ka na naman kasi wala ka ng pera, laos ka na. Sino bigay sabi Bakit ko? niyo nga Di ba kayo? sinasabihan ng laos Laos yung naman na talaga siya, madam. tao? Laos na talaga siya. Sino yung mga kainuman niyang yun? Mga friends niya? Mga lalaki. Baka naman nagsiselos lang kasi kayo. Hindi kami nagsel. Sa itsura niya ba niya naman, madam? Nung kami dyan sa itsura niya. Yak!
Diyos ko, walang batas. Inagawan ka rin ba ng boyfriend, Ay, hindi, madam. Ruby, o Walang hindi? kadira. Totoo yan. Ano yun? Walang kadira, walang pom. Ayan, may mga basahan yan sa likod ng puwet. Tigilan niyo ako. Eh bakit ngayon, hindi nyo na lang siya inuunawa at kesa tinatawag nyo siya ng laos? Kasi madam, ano siya, paglasing siya, palagi Oo. siyang, palagi daw siyang sikat dati, sikat na siya. Kailangan pa niya ipamuka sa amin na sikat, wala na nga siya, nakikiinom na nga lang siya sa amin. Oh. Di ba dapat tanggapin naman niya yung Pero pagkalaos hindi nyo ba niya na? naintindihan? Baka naman din nagme-menopause na kasi si Baby Bruno. Nasa itsura naman eh. Nasa itsura. Di ba ganun kasi pag medyo edad, panay na ang kwento ng mga nung nakaraan, Ewan hindi ko lang, kaya. Pag umabot ng 33, mga ganyan pa mga itsura niyan. Ako 33 na ako, pero bata pa rin ako. 33 ka na, 30 years old na ako pag Diba? tinawag natin. Mga mukha nga sila mga 42. Ano sabi mo, 33 ka lang? 33 na ako. Hoy, ano ako? Weh! 33? Yes. 63. Tama, 33 lang. 33 talaga? Yeye Bunel. Huling tawad! Kurokod. 33? Kurokod. Pera! Kurokod. O bayong? Kurokod. Promise? Kurokod. Ayoko mag-33. Parang natakot tuloy ako. Iiwasan ko ang 33. 48 na agad ako. Ay, sinong may tanong sa ating mga bisita? Natatawa tayo, pero sayang kasi parang ang tagal na nila magkakaibigan, ano? O, ate, parang may gusto kang sabihin. Total, pare-parehas lang naman kayo. Dapat magkasundo-sundo na lang kayo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw nasa sitwasyon. Hindi! Pero pa. Magbigay ka na lang sa kanila. Total, ikaw naman ang mas nakakatanda ng konti lang. At saka bakit pati siya? Winawarla mo naman. Kumo-comment lang, te. De, pero teka, di ba, Dr. Camille, kadalasan ang nangyayari pagka merong downfall ang isang tao, yan man ay kaibigan natin, minsan kamag-anak pa nga, imbis na kinaawaan natin, minsan mas marami pa yung parang pinagtatawanan. Siguro, Chang, ito yung sabihin na natin hindi magandang kaugalian ng mga Pilipino, yung tinatawag nating crab mentality. Dahil kasi may mga pagkakataon na ibang mga tao kahit walang ginagawa sa kanila, tapos nakakakitaan na eto medyo umaangat ng konti, ayaw natin makakita ng mga taong nagiging winner eh. Gusto natin yung either kapatas natin or yung mas bababa sa atin. So kung magkakaroon ng pagkakataon na nakita nila na may downfall, ito na yung chance nila na sabihin yung gusto nilang sabihin before. Ang problema lang, pag yung mga taong makakatanggap nun, syempre, alam niyo namang, bagsak na nga yung ego niya, tapos ang self-esteem, ganun pa. Ang tendency talaga is magkakaroon ng aversion. So, sana maintindihan mo rin, baby, no, na ang tao, no, kahit nasabihin mong may downfall, alam mo, hindi naman pwedeng sabihin na yung kagagawan ng ibang na dahil wala ka ng career. Ikaw ang gagawa para sabihin mo, ma-maintain mo yung career na yon at hindi ka malalaos dahil kasi mabuti kang tao at may maganda kang ugali. Pero kung ang gagawin mo, puro ganyan at puro galit, lalo kang malalaos kasi lalo kang kukunot ang noo mo at tatanda ka. Malalaos ka nga. Marami pong salamat, Dr. Camille. O, mga kasawsawa natin sa Commonwealth. Sa pula o sa puti ba tayo? Ang isang nakakaaliw ng umaga, pero sa likod ng tuwang yan, abay may problema tayong kailangang ayusin. Narinig na natin ang kanilang mga panig. Pula ba kayo o puti? Boto hands tayo, mga kapatid, na taga MRB! Come on! Siyang, ang nakikita ko sa ngayon, medyo mas marami ang nakikisimpatya sa kwento ni Baby Bruno. Salamat sa ating mga sawsawera at sawsawera. Wala pa raw silang muwang sa mundo ay magkaibigan na sila ni Baby Bruno. Kaya ipagtatanggol niya ito kahit saan at kahit sa anong laban. Narito si Deo Dennis Denden Perez. Pasok! Hi, Denden. Narinig mo ba na sinabi ni Ruby at Shai na laos na si Baby Bruno? Halos sa grupo na naman kasi nila.
Lahat yan, mga inggit. Hindi sa pag-aano ha, ayokong makipag-ano sa kasi unang-una, hindi tayo magkakasama, hindi tayo nagkakainuman. Nakilala ko lang kayo dahil sa kwento ni Bruno. Ngayon, alam ko ang grupo ninyo, alam ko yan, mga inggitera. Sorry sa term ko ha. Sorry sa term Hindi ko. kami gitera, kaya wala siya pinagtatanggol dahil nabaklap ka rin, nabaklap din yung family mo. Makinig ka, unang-una. Kailan na kayo naging magkaibigan ni Bruno? Tama. Kailan na kayo naging magkaibigan ni Bruno? 2 taon lang. Ibig sabihin, nung 2009 lang kayo naging magkaibigan ni Bruno. Kailan nagkasakit si Bruno? 2007, hindi niyo naabutan kung paano nagkasakit ito. Kaya wag niyo sasabihin So, na totoo naubos niya ang yung pera dahil sa lalaki. So, totoo ang sinasabi mo Totoo. then na nagkasakit si Baby Bruno Totoo po noon. yun. Namaga ang buong katawan niya po. Nagkaroon ng infeksyon. So, yun naman Napakinabangan niyo rin pala. naman siya. So, sino kaya ang tunay na kaibigan? Si Denden o si Shine at si Ruby? Malalaman natin ang iba pang saloobin ng ating mga panauhin sa pagbabalik po ng Face to Face. Wala, kasi ma'am, dumating yun sa point na yun, nagkasakit siya. Ni kahit nung pamilya niya, ano ba yan? Doon sa parlo na kaibigan namin, baklaan, doon lang siya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Dati-rati, ikaw pinapanood namin sa TV, nagpera ka, ba't nandiyan ka ngayon, nakaratay ka yun, naubos na yung pera doon sa pagpapagamot. Kasawsawan kasama natin si Denden. Sabi mo kanina, hindi nila alam at hindi nila ganong kakilala si Baby Bruno dahil nito lang nila nakilala noong 2009. Si Bruno din. Gano'n na ba kayo katagal na magkaibigan? Madam, sa totoo lang, mahigit 1 dekada na po kami magkakilala dito. Pagka-graduate ko lang po ng high school, 1998 ako graduate, mga 1999 po magkakilala na kami. Wala pa, hindi pa kami marunong maggupit, wala pa, hindi pa ito nag-MC, hindi rin ako nag-MC pa. Nasa rampahan pa lang kami, magkakilala na po kami nito. Kaya, yung sinasabi lang hindi nagkasakit si Bruno, eto kayo oh. Sino nga ba yung totoong si Baby Bruno? Ano ba siya? Ano ba yan? Ha? Wala, kasi ma'am, dumating yun sa point na yun, nagkasakit siya, ni kahit nung pamilya niya, ano ba yan? Yung pamilya niya, wala nandun kahit yung tsahin niya. Yung kami lang yung narinig lang namin na nagkasakit siya, kami dumadalaw. Doon sa parlo ng kaibigan namin, baklaan, doon lang siya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Dati-rati, ikaw pinapanood namin sa TV, nagpera ka, ba't nandiyan ka ngayon, nakaratay ka yun, naubos na yung pera doon sa pagpapagamot sa kanya. Kung makita nyo lang po, ma'am, yung katawan niya, magang-magaya, buong katawan niya. Nasa ng mga nag-iisa na lang siya. Nasa ng mga kapamilya niya? Sa probinsya ko, ma'am. Sa kanila kasi ayaw ko po sila mag-alala sila. Nasa probinsya. Okay. Kasi siya din nagpapadala ng pera doon. Yung sinasabi ba din ni Shine at ni Ruby na parang baka nagdidiva-divahan si Baby Bruno, ganun pa rin ba siya ngayon? Hindi ko naramdaman, ma'am. Oo, wala kang nakitang ganun sa kanya. Kasi alam ko na ano yung kinikilo sa lagi. Alam ko yung galaw niya. Oo, dahil kilala mo siya. Ito na siya dapat i-arte. Ganyan siyang maarte. Oo. So baka din talagang baka lang akala ni Shine at ni Ruby, nagmamayabang siya, na feeling star pa rin siya, pero actually, ganun lang talaga kasi siya. Pero dapat, madam, dapat kontrolin din niya kasi di ba nagiinuman kami. Tapos ipagmamalaki niya, sikat ako, ganyan-ganyan. Tapos kailangan pa ba niya ipamukha sa amin na sikat daw siya? Hindi, yung sabi naman niya, di ba, noong sikat ako, eto ako. So, ibig sabihin, baka lang, since hindi nyo nga siya kilala nung panahon na yun, baka pinapakilala lang niya o pinapaalam niya sa inyo. Pero hindi naman niya Kinagalit yun. Ang kinagalit namin kung bakit ginagamitan niya ng pera mga lalaki. Doon kayo nagagalit. Managaw siya. Ngayon mga kapatid, makikilala na natin ang sinasabing napanalunang tropeo ni Baby Bruno. Ang boyfriend dati ni Shine at ngayon ay boyfriend na nga niya, si Eric de Guzman. Pasok! Eric, diretsa ang tanong sa'yo. Kayo na ba ni Baby Bruno? Kami na po. Ha? Kami na po. Ilang buwan na kayo? 2 months. Ha? 2 months. 2 months. Ang tanong, break na ba kayo ni Shine? Hindi pa po. Hindi pa po. Hindi pa.
Oh! Sa aming pagbabalik, sino kaya ang pipiliin ni Eric? Si Baby Bruno ba? O si Shine? Pakatutukan nyo, huwag kayong maglilipat. Dito lang sa... Wala ba? Natutulog lang kayo? Aga nyo naman matulog? Ay, natuwa si Shine. Parang meron, Shine. Oh, meron bang something? Something? Di ba mawala yun? Bakit? Miss... Wala ba? Natutulog lang kayo? Aga nyo naman matulog? Ay, natuwa si Shine. Parang meron, Shine. Wala na akong pakialam sa kanya kahit saan siya pumunta. Hindi, yun lang ang tanong. Meron bang something? Something? Di ba mawala yun? Bakit? Mabuti pa kayo may mga something. Ako nga. Kailangan ganun pagkakasabi mo, something. Something? Yeah. Naku, kaya ako magkakaroon ng something. Oh, mga kapatid, naku, narinig nyo na. Parang ang siste, ito palang buong isyong to, hindi lang sa isyong laos. Abay, issue rin tungkol sa lalaki. At saka sa something. Abay, kanino ang simpadya nyo? Taas ang mga placards, pula ba kayo o puti? Go! Abat siyang mukhang na-impress sa mga sawsawera sa mga tinurang kataga nitong si Baby Bruno na parang wala daw siyang inaasahan sa lalaki na kung ano man. Dahil alam niyang siya, kahit ano pa man ang gawin niya, ilalaki pa rin siya. At ang lalaki daw ay para sa babae, mukhang nagustuhan nila yon. Kaya mukhang puti ang resulta ng ating botohan. Thank you sa ating mga sawsawera at sawsawera dito sa Commonwealth. Paano nga ba masasabing laos na ang isang tao? Masusukat ba ito sa ningning ng kanyang bituin o sa buti ng kanyang kalooban? Ngayon po, ibibigay namin ang oras na ito at sana nga po'y muling bumalik ang pagkakaibigan ng ating mga bisita nang sa ganun po ay magkaroon sila ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Kasama po ang ating trio tagapayo. Sabihin mong laos na tao, laos dahil kasi masama ang ugali. Laos dahil kasi hindi marunong yung tamang pamamaraan para mabuhay ng tama. Magkakadamdamin kayo. Magkakauri kayo. Sana kahit paano sa konting oras na nakasama nyo at nakapanayam ninyo ang ating trio tagapayo ay may napulot naman kayong konti dun sa mga binigay nilang advice para sa inyo. At sana nga ay nakatulong kami sa inyo kahit paano. Bago lang tayo maghiwalay, meron pa silang mensahe para sa inyo, attorney? Kay Baby Bruno, lagi mong alalahanin na baby, na kung mayroon man tayong naabot na katanyagan, ay dapat din nating alalahanin na yung pagtanyag na yon o yung pagtaas na yon, mayroong sukdulan yon. At kapag naabot na natin yon, ay tiyak, bababa na. Yun ang naturalesa ng tao. So ano ang aral dito na gusto kong iwan sa'yo? Yung kababaan ng kalooban. So kung kaya mong magpakumbaba ngayon, siguro bakit hindi mo iabot ang kamay mo sa mga kaibigan mo at magtapos na kayo rito ng mapayapa at wala ng gulo. Yun lamang. Okay, paalala lang po sa lahat ng mga may sakit na diabetes. Kasi alam nyo, ang diabetes po ay actually number 2 na po na sakit na dito sa Pilipinas na nakakamatay na nami-misdiagnose. Una-una po, dahil sa mga komplikasyon na nangyari dito kay Baby Bruno, alam niyo yung sinasabi niyang pamamaga is actually namanas po yung buo niyang katawan. So yun ay komplikasyon po ng diabetes. Kung ikaw ay magpapatawad, maiaayos mo ang buhay mo, yung diabetes niya malilesen yung level ng sugar. Kasi affected lahat ang ating emosyon, ang ating pag kung paano tayo magalit, maging bugnutin. Dahil pag lumalala ang ating
ang dami ng asukal sa katawan, mas nagiging ganito ang emosyon na naha-heighten lahat. Na sana maintindihan niyo, Shine at Ruby, na yung ganitong klaseng medical condition, hindi naman siya inaarte. Nagiging uncontrollable. Hindi niya kontrolado yun. Ang tama lang yung dapat gawin ay intindihin at tamang komunikasyon sa isa't isa. Yun lang po. Isang beses lamang sumisikat at lumulubog ang araw sa loob ng isang araw. O ikaw ay naglalaba, ay sinasamantala mong magbilad ng iyong damit upang ito'y matuyo. Ganon din ang image ng buhay. Habang mataas pa, habang nasa tuktok pa ang buhay, ay dapat pangalagaan ang kalusugan, mag-ipon, at maging mabait upang bago lumubog ang araw ay handang-handa ka na upang matulog. Kaya ikaw, Bibi Bruno, ay isang aral po ito na dapat tanggapin natin sa ating kalooban na may darating ang panahon na ikaw ay lulubog. Pero habang tayo'y nakalutang at nakataas pa, pangalagaan ang lahat. Sana sa diwa po ng pagmamahal at pagpapatawad, tapusin po ang sigalot na ito. Magkasundo kayong lahat. Salamat po. Thank you very much sa ating mahal na trio tagapayo. Siguro naman, Ruby at Shine, mas nauunawaan nyo na ngayon ang kalagayan ni Baby Bruno. At siguro din, Baby Bruno, mas alam mo na ngayon, matapos nating napag-usapan, nalabas na ang lahat ng sama ng loob ninyo sa isa't isa, na kung ano yung mga siguro ikinasasama rin ng loob ni Shine at ni Ruby. At ang nakakalungkot nga niyan, mga ate, eto na naman, nag-aaway kayo nang dahil sa lalaki. Na yung lalaki, alam nyo naman, na deadma lang, na hindi naman ba kayo talagang mahal na ikaw na mismo ang nagsabi niyan, Baby Bruno. 'Di ba? Na ang mga boylet, hindi naman natin nilalahat. Pero Eric, patawarin mo kami. Malinaw pa sa sikat ng araw, sinabi mo, hindi mo mahal si Baby Bruno, hindi ba? Tanong, si Shine, mahal mo ba? Kaibigan lang po lahat talaga sila. Kaibigan lang din. Nasakit naman nun. So nagmamansari kayo at lahat-lahat kaibigan lang? Sinasakyan mo lang din sila? Sana naman huwag kang gayahin ng ibang lalaki na ganun sa mga Becky. Kasi may damdamin din naman sila. Tunay silang nagmamahal, umaasa rin naman na may magmamahal sila. Kaya ako sa inyo, Ruby, Shine, Denden at Baby Bruno, sabi nga nila, di ba, dapat tayo, yung mga Becky, mga kaibigan ko, sinasabi ko, dapat kayo-kayong mga nagmamahalan, kayo-kayong magkakampi dahil alam nyo, sa pagtanda nyo, kayo ang magkakasama. Di ba? Paano na yan? Di ba, Bruno? Ayun. Di, ang tanong ko, gusto mo pa ba silang kaibigan? Alam mo, lahat ng tao nagpapatawad. Kung ang Panginoon nga natin nagpapatawad, ako pa kaya. Kaya kung mayroon man akong nagagawa sa kanila na hindi pala nila nagugustuhan, sorry. Yun lang. Suplada pa din. Hindi, ganun naman talaga, di ba? Ano kasi parang siguro lang dapat unawain nila na talagang ganyan na yung dating mo. Diba? Parang may ganun talaga Ruby, Shine. Hindi pare-pareho ang mga tao, di ba? Kaya niyo pa bang unawain? Si Baby Bruno, kaya niyo pa ba siyang tanggapin? Sa akin, madam, okay lang po. Ano? Na makipagbali na rin po. Oo. Paanong okay? Basta ayoko lang po kasi talaga na masyado siyang mataas. Para magpakumbabanas siya. Siguro din, Baby Bruno, kunin mo itong pagkakataon na to na humbling experience din for you, di ba? Kasi hindi naman tayo pwedeng magmataas sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, di ba?
Kaya pakiusap ko na lang din kay Shine. Total, ang issue naman ang pinag-awayan nyo, yung lalaki, na pareho naman na inamin na lalaki na walang mahal sa inyo, bakit sisirahan nyo pang yung naumpisan nyo pagkakaibigan? Oo, tama. Naumpisan nyo pa, huwag nyo na sirain. Kasi total, inamin naman na lalaki na walang pinili sa inyong dalawa, eh ginamit lang kayo pareho. Sa lalaki kayo magalit, eh kung gulpihin nyo. Yun nga. O, so paano na, Shine? Ay, kayo pa mga bakla. Nako, talaga naman itong mga Becky na ito. Sabi ko naman sa inyo, wag na kayong mag-aaway ng dahil lang sa lalaki. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid. Sabi nga, walang permanente sa mundo. Lahat po tayo ay sa pagtanda ang punta. Pero ang buhay ay may mas kabuluhan po kung mas maraming tao ang ating napapasaya. Dahil kung mawala man tayo, hindi tayo madaling makakalimutan ng ating mga maiiwanan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi importante kung sikat man tayo o hindi. Ang mahalaga ay kung papaano tayo lumaban at manalo sa laban ng buhay. Thank you very much sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Siyempre ba sa Dance Squad? Kina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, tagapayo, ang mga sawsawera at sawsawera natin dito sa Barangay MRB Commonwealth, Quezon City. At sa mga bisita po nating nagtiwala at nagbahagi ng kanilang kwento ng buhay. Maraming salamat din po sa lahat ng mga sawsawera at sawsawera natin online worldwide. Thank you po sa inyong lahat. At bago lamang po kami tuluyang magpaalam, gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng sumama sa amin ngayong araw na ito. Sa inyo pong lahat, maraming salamat, mga kapatid natin. Muli dito sa Barangay Commonwealth na nakisawsaw po sa amin. Thank you ulit. At sa mga taong tumulong po, tulad ni na Barangay Chairman Jose M. Gaviola Sr., BPSO of Barangay Commonwealth, Barangay Commonwealth Relation Officer, MRB Complex Officials, ang Barangay Chief Relation Officer na si Melchor Borba, Mr. Delphine Subion. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at aasahan namin at napatuloy po ninyong gagawin ang pagwagayway ng Barangay Face-to-Face Flag. At mga kapatid, abangan niyo po kami sa susunod na araw kung saang barangay po namin kayo dadayuhin para makipag face-to-face. At kung gusto po ninyo na pumunta po kami at dumayo sa inyong barangay, sumulat lamang kayo sa amin para pag-usapan po at ayusin ang detalye at syempre ang inyong mga problema, one barangay at a time. Ako pa rin po ang inyong pabansang kapitana, ang inyong Chang Abby, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, sanggol, panis na gatas ang ikinamatay, kaya ang tiyahin at lola galit na galit sa pabayang nanay. Wala na daw yung bata, patay na daw. Kasi po pinabayaan niya, talindigan, talik na gatas. Mga anak nag-iiyakan, saan lumalapit sa amin? Kung hindi ko po dadaling yung baka sa bahay, palang po patay na yung bata. Mga sinungaling kayo. Sa pagsusuri ng dalawang doktor, Yung immediate cause, yung tinatawag nating septic shock. 9 months old siya, nagkaroon siya ng napakaraming sakit, severe pneumonia, hindi malinis yung pagkain, napapa-breastfeed ng hindi tamang paraan. lalabas ang pagiging ina ni Chang. Tayo ang ilaw ng tahanan, tayo ang dapat nag-aasikaso nun. Kasi pag may lagnat ang anak ko, di mo ako makakausap, di ako magtatrabaho, hindi ako matutulog. Kasi ganun tayong mga inay, di ba? Tayo nang mamatay, wag lang ang anak natin. Face to face, ngayong